unang service na meron tayo, ang ginamit po ng Panginoon Diyos upang magpahayag ng kanyang mensahe ay wala na si Pastor Edwin. At dahil po may mga bago tayong mga kasama at marahil ay hindi niyo pa po nakilala si Pastor Edwin. Si Pastor Edwin po ay nakasama ko sa Indonesia Batam in the year 2000. So, matagal na kaming nagkasama. At siya po ay ginamit talaga ng Diyos para ako ay makakilala sa ating Panginoon Jesus. Hindi po niya ako sinela, hindi niya ako bina-Bible study, pero isang gabi habang kami naglalakad, ito na ang tanong niya sa akin at gusto kong tanongin din sa bawat isa na lagi natin dapat tinatanong, bakit ka nagsisimba? Ulitin ko, ito po yung isang tanong na hindi ko makalimutan na siyang nagbago po ng aking buhay. At ang tanong na yan ay simple lang, bakit ka nagsisimba? Ano niyo po kayong katabi? At sandali ang damang tanong, bakit ka ba nandito? Bakit ka ba nagsisimba? You need to always ask questions to give reasons why you are coming to church. Because otherwise, if you don't know what's the answer to that, we are just coming based on rituals and traditions. Tayo ay dumadalo dahil sa tradisyon, ritual lamang. Ngunit, kung dumadalo tayo na hindi natin nararanasan o nararamdaman ang presensya ng ating Panginoon. And that's the worst case, coming to the church without even experiencing God. Because after leaving the church, ang buhay po natin ay hindi po nababago, umabalik pa rin sa dati. Remember these people of the Lord. When I received that question, ang pinakita ng Diyos sa akin, yung luma kong buhay, yung aking kasalanan. Pero pagkamat, in spite of all the that, pinakita ng Diyos yung pag-ibig niya. Pinaranda ng Diyos sa akin na tayo pinatawad, tayo ay mahal na mahal. Amen. So, and I pray that today, hindi po tayo aalis sa lugar na ito na hindi nyo mararanasan, hindi nyo maunawaan ang pag-ibig ng Diyos sapagkat ako po ay naniniwala na may ilinagay na sinang Diyos sa buhay ni Pastor Edwin that is very significant and important to us. That's why in this beginning of the church in this new place, hindi po ito isang aksidente, hindi po insidente na nandito po si Pastor Edwin. Because this is a new start for the church. This is a restart. Tapos na po yung rebuilding side. We are restarting the church and I believe, alam niyo po, may pinakitang pangitain ng Diyos bago po tayo lumipat. Isang puso na wasak, na unti-unti inaayos. At habang inaayos, yung liwanag sa puso ay dumadaloy hanggang takpan niya ang buong mundo. And I believe that the calling of this church is not only for this place, but we are called by God to be an influence to our neighbor, to our community, at sa buong mundo. Hindi po yan imposible. Hindi imposible. Because if we move and live according to God's will, the Holy Spirit is with us. All things are possible in the Lord. Amen. Kaya po, without further ado, just ready your heart, ready your Bible. Nawa po yung ating mga Bible na printed Bible, hindi nila nakalimutan after 2 Sundays na hindi tayo nagkita-kita. Nandiyan pa rin ang inyong Bible. Prepare your notebook, your ballpen, and let's be excited as we listen to the word of the Lord this morning. Can we all stand as we welcome the word of God through the life of his man, the man of the Lord, Pastor Edwin. Amen. Praise God. Please be seated. Trembling in the presence of God. If I see all your faces, nakikita ko yung mga there are the situation I can feel. You know,
Dahil, na naniniwala po ako na may gagawin ng Diyos sa ating dalangin. Amen. Okay, let's go. Anyway, it's a Father's Day, so I would like to read a Father's Day to all fathers. How many are fathers here? Okay. Yeah. Happy Father's Day. Kapag ako'y nag-preach, I love the Holy Spirit by us. Sometimes, there are times na I prepare something, but suddenly, the Lord changes. Because it's not only me, hindi lang dito po sa kalagitnaan natin sa mga nanonood din. Minsan sinabi namin sa akin, baguhin mong message mo. Ha? No? Bumaghapon, bumagdamot. Ay, hindi ko eh. Yung pala, meron isang nanonood na nasa malayong lugar na tsukin. Tama-tama ko yung message na Lord. At nasa point of desperation siya, bigla na lang, nung ang message, doon niya nakita ang kabutihan ng administrasyon ng Panginoon. So, this morning, nai-focus po natin sa ang ano po natin. Yeah? So, this is my slides already. Ready? Okay? So, let's go to the message. And then, let's go to the message. This morning, I want to show to you something. If you notice that my wife is not with me because she's very, very busy. Okay, so this is our church in Batang. In Thessalonica. Sister Rata, she's sent all her greetings to all of you. Gusto niya how cool mo na ng Pilipinas. Pero at this time, malalaman niyo kung bakit hindi medyo mahihirapan na po siya. Kasi po, Sister Abbas, next, bilisan po natin. Siya po ay naging inordained as one of the lawyer from Batam and Batam. It's okay. Yeah. From Batam and Batam and Tanjung Pinang at buong Riau. Ang hinahawakan niya, ito yung mga group of lawyer, na si Sister Atang and Ailoy. So kaya hindi lang po yan, siya ngayon ay ordained as a senior pastor ng church. Ang church po namin ay meron kaming Bahasa, meron kaming Mandarin, meron kaming English service, which I'm pastoring, and meron kaming extension. So, ngayon, if I'm not supporting her, because what the Lord has put in my heart about her, kaya sinuportahan ko siya. Inalagaan ko Sister Ata, kala niyo ba? Pag makikita niyo, mas lalo siyang mataba ngayon. Pero I really supported her because I know God's calling in her life. Okay, so ito yung mga group of lawyer. May ano yung nahawakan niya ngayon sa Batam? Okay? Ito makita niyo, napakalaking screen niya, maraming tao, pinakita doon na siya ang humahawak na bahasa Indonesia, nasabi ito, biro pambaya, perempuan anak. Ang ibig sabihin nun, siya ang hawak ng mga cases ng mga woman abuse at saka mga child abuse. Para ho siyang PAW, Sister Alpan. Para siyang PAW, at the same time, kaya ang nakakatuwa sa Panginoon, kahit mga Muslim na nakajimba, nanginginis na Sister Alta, may mga cases na maghihiwalay talaga, pero but God using her that she reconciled back that couple. And there's one Muslim lady also out Virgin God. Tapos Sister Rata ministered to her and she became a Christian. Wow. To God be all the glory. Kaya, bilang mo yun talagang medyo siya pa senior pastor ng English department ng Thessalonica ngayon. Inapoint na po siya. Sabi ko nga sa kanya, like, I encourage him, sumiyak na talaga siya. Sabi ko, no, you should not be surrendered because God is with you. If God is for us, He will be against us. Yes. Alam niyo, natutuwa siya kasi may nag-i-encourage sa kanya. I'm there behind her. Sinasabi nga nila, if there's a successful man behind is a woman.
You know? But a successful wife behind is a husband making juice to her. Diba? Praise God. Purihan pa kami ni Sister kami, wala kami maintenance, wala kami iniinom na gumot, natural lang. Pero talagang all out po kami. I believe this morning you will be blessed by the word of the Lord, and this is a testimony, not a fiction, o hindi. Ito yung, ang Diyos ay mapaghimala, ang Diyos ay gumagawa ng himala. Naniniwala po ba kayo? Yes. Yan. He will, sa papag-aaralan po natin ito, God will encourage us. Kasi I can feel something sa inyo na you're desperate, you are discouraged. Sometimes hindi nyo ba alam God allow it para ikaw ay, makita mo yung dapat mong alisin sa ating buhay. Okay? I don't know, I just sense in the spiritual realm. Okay? The most important is never give up. Never give up. Always to walk with God. Because we experience what we experience. But in the times of desperation, doon na yung nag-intervene ng Panginoon. Phoenix. So ito yung ministry ko po namin, ito yung sa mga Afghan refugees. Wala na po sila. Nakaalis na iba, nakapunta na ng Canada, Australia, iba sa Canada, Australia, iba doon sa US. Ang natira na sa akin si Timothy, tsaka si Thomas. Yung iba naman, napalipat. Ito yung mga mini-minister ko po. Na mga, they are Muslims. Ang nabautismo na natin sa kanila is 24 people. To God be all the glory. Imagine mo, you can imagine po na sa pagtsatsagaan talaga. As long as your heart is right before God. Yeah. Dapat, very important. Hindi madali akong maglingkod. Kaya nga natutuwa, I really present thanks sa mga musicians, sa mga music ministry. Huwag kayo kumbaga, you do it for the Lord. Right? You do it for God. Because God is the one who will reward you. Okay? So, puri ng Panginoon. Yung nakasalamin po dyan, kasi yung Peter, nasa Australia na po siya, nag-i-start na rin po siya ng kanyang cell group. I really praise him. Ano po yan siya? Hindi siya naniniwalang may Diyos because of his discouragement sa kanyang bansa. Taga-Afghanistan, umalis sila because papatayin nga sila eh. But he met the Lord there in battle. Next, marami tayong ito po sila yan, nag-holy communion na kami yan. Yung nakasalamin na yan, yung isang nakasalamin na katabi ni Peter, yan ay imams, religious leader sa kanila. Pero ngayon, nakakilala siya sa Panginoon, nasa Australia na siya, siya nagte-testimony kung paano siya binuhay at binago ng Panginoon. Kaya, to God be all the ito po, yung aming pag-hold, siya po yung nagtuturo ng forum sa kanila. Kaya po sinasabi siya, that's why I'm telling to you, walking with God is not by sight. Yes. It's by faith. Ready to get closer? Walking with God is not feelings. Walking with God is what you believe in His Word. Yes. Because when you believe with God, not by sight, by what we see in His Word, doon mararanasan. Okay? Kaya, to God be all the glory. Yung isa dyan, ito, nasa Canada na po ito. Yung isa dyan. Yung iba naman na i-transfer kasi ito yung mga refugees. Okay? Next. Yan. Ito yung pagkatapos ng aming Bible study. Praise God sa Ate Marie, pumunta doon. Sabi ko, Ate Marie, praise God, nandito ka. Kasi pinaglulutuan ko sila eh. I use the strategy of Jesus, feeding the 5,000. Diba? When the Lord feed them, tsaka niya isi-share ang gospel. Ganun din. Ako, nung di pa sa niyayang sa talagang 3. Sabi nga nila, makita nila, may 4 na putahe. Sabi nila, sino nagluto nito? Sabi ko, ako, ano oras ka nagluto? 3 a.m. nagluluto na ako. Sacrifice ng puta talaga. Pero ito si Aid, kita nyo, ubos yung tinolang manok. Sabi niya sa'yo. Nasa Canada na po siya ngayon. Meron na rin po siyang inuumpisan sa iyo. Sabi niya,
You know, atay means atay, hindi atay na balon-balunan ha. Atay is father in their language. Sabi niya, we will never forget. I said ko, makalimutan mo na ako, huwag lang mo kalimutan si Kristo. Sabi ko sa kanya, alam mo din, ang buhay sa mundo ito, maraming hirap. Pero pag nasa Panginoon ka, ano man ang hirap ng buhay mo, bibigyan ka niya ng kalakasan. Amen. Pag kang susuko, sabi sa kanya, ano na pag-aralan mo? Kasi nga, when we hear the Word of God, when we apply it, there we can experience the power of God. Amen. Kung nakikinig lang tayo, tapos di natin ina-apply yung salita ng Panginoon, yan, we cannot experience what God promises in His Word. Hindi natin mararanasan yung mga pangako. Okay, I think, finish already? Right? Okay, so ito pa, because I'm a technical person, so tinuturo ko rin sila dati ng mga basic electronics, basic electricity, para pagdating na sa ibang bansa, may skills sila. Kailan? So, tiga ko agad daw. So now let's go to our, marami ho tayong pag-aaralan ngayon. Ito po ngayon pala. So nawala na yung mga single. Actually, I have a testimony here. Okay? Ito ngayon mga family ang aking mini-ministry ngayon. Ito yung mga radical. Ito yung mga radical. Okay? Mga radical ito. Pero, sabi ko sa iyo, if God is for us, who can be against us? And if God's presence is with us, they are the one being built up na nararamdaman nila ang presensya ng Panginoon sa buhay nila. Ang tanong ko, naniniwala ka ba ang Diyos ay nasa iyo? Diba? Because, right, when we read, pag tinanggap talaga natin ang Panginoon sa puso, hindi sa puso, hindi naman kagad na mag-ano yun, okay? It will be a process, pero dapat lakaran mo lang. So, ito na po ngayon yung miniminis. Patuloy niyo po ako. Hindi ko ganun kadali. Hindi ko ganun kadali. Pero itong mga ito, marinig ang gospel, tsaka may miracle na nangyari dyan, doon sila nakikita. Alam itong mga to, gusto nila sumama sa church kaya lang dahil sila yung mga mga Muslims. Hindi ko madali kasi i-exterminate sila at papatayin ko sila. Okay? Pero sa puso nila, they really know about Jesus. Tanungin ko, I want to ask you, gusto kitang tanungin. Is it such a great opportunity or a blessing kung ikaw ay ginagamit ng Panginoon para sa ibang tao? Hindi mo ba alam na when the Lord save us, hindi na basta mag-aantay na lang tayo punta ng langit? No. God wants us to do something in His kingdom. Huwag mo sayangin buhay mo. Huwag mo sayangin buhay mo. Nakita pag tungtong pa sa Pilipinas, oh Lord, I really prefer country. I really prefer country na sabi ko nga, Lord, nawa ang aming bansa. Pero naniniwala po ako, I still believe na may gagawin ang Diyos sa Pilipinas. Okay? So, ito na po ang aking, there's a one miracle na nangyari ko dito. Ano niyo po kung ano? Dahil na, alam niyo naman dito, napakainis, di po ba? Meron kami outing na ngayon, pero sabi sa Panginoon, Lord, kung pagkatapos ng preaching ng gospel lang, sabi ko, Lord, paano naman po yung araw ng umak? Nakakapasok ko talaga. Sabi ko, Lord, itong mga bata, maya-maya pagkatapos after I preaching, then I pray about that. Let's kumain kami, mga 11:45 kumain kami, pero maya-maya, ito na yung ulap, tinatakpan na yung araw. Hindi ko na lang niya, pero talagang sa Diyos ang papuri. Okay, next. Ito ho, meron kaming English class. Ito yung mga tatay. Yung mga asasawa nila. Kasama yung mga anak nila. Okay? So, nag-open po kami na to Sister Jasmine. Siya po ay isang guro sa Insan International. So, sabi ko, sis, sayang ang talent mo, sayang ang talino mo. Kung hindi mo ginagamit para to be a blessing to others. Tama po ba? Yes. Sabi ko, gamitin mo. Yan ang magturo ka, itiyan mo. Kaya, naging open po sila, nagkakaroon kami ng English class. At doon, nag-build namin ang relationship.
Okay, so, yan po yung ministry namin, pag-pray po ninyo kami, I showed that to you, so at least you know na how our ministry works, doing what we are doing there in Balcom. Sinasabi nga nila din, ang tagal-tagal ko daw. Sabi ko, by Tuesday, babalik na po ako. But I felt something that I will pray for our church here. Okay, this morning, our text is in Luke chapter 1, verse 1 to 11. Okay? So, basahin ko na po sa inyo, ya. Now, Naomi had a relative on her husband's side, man standing from the clan of Elimelech, whose name was Boaz. Okay? And the Ruth, the Moabite, said, Naomi, let me go to the field and pick up the leftover grain behind anyone whose eyes I find favor. Naomi said to her, go ahead, my daughter. So she went out and entered the field and began to glean behind the harvesters. And as turned out, she was working in the field belonging to Boaz, who was from the clan of Elimelech. Just then Boaz arrived from Bethlehem to greet the harvesters. The Lord be with you. The Lord bless you, they answered. Boaz, an overseer of his harvesters, who does that young woman belong to? Okay, last page. Okay, next. The overseer replied, she is the Moabite who came back from Moab with Naomi. She said, please let me glean and gather among the sheep behind the harvesters. She came into the field and remained here from morning till now, except for a short rest in the shelter. Verse 8. Are you with me? Yeah. Okay. So Boaz said to Ruth, my daughter, listen to me. Don't go and glean in another field, and don't go away from here. Stay here with the woman who has worked with me. Verse 9, watch the field where the men harvesting and follow along the woman. I have told the men not to lay a hand on you kasi Moabite siya, hindi siya Jew. Whenever you are thirsty, go and get a drink from the water jar and jars the men have filled. Okay, last two verses. At this, she bowed down with her face on the ground. She asked him, why I found such favor in your eyes that you notice a foreigner. Na-captured yung attention ni Boaz sa kanya. Okay? Ayun ay grace ng Panginoon. You know what's the grace of God? Yan. So, grace of God is unmerited favor. Hindi karapat-dapat na ikaw pamatanggap natin, pero dahil sa grace ng Panginoon, okay? Yan. Malalaman natin dito sa story ni Ruth. And last verse, Boaz said, I've been told about what you have done for your mother-in-law since the death of your husband. How you left your father and mother-in-law since the death of your husband, and your homeland came to live in a people you didn't know before. Last verse. May the Lord repay you for what you have done, and may you be richly rewarded by the Lord, the God of Israel, under whose wings have come to take refuge. Take notice, ang gusto ko lang ipasin niya sa inyo ay, what? Kung anong ginawa mong mabuti, babalik na mabuti sa iyo. Amen. Hindi pwedeng yung ginawa mong mabuti, babalik na masama. Sinasabi nga doon na, kung anong itinanim mo siya mong aanihin. Amen? Yan? Kaya makikita mo, sabi nga doon, may the Lord repay you for what you have done. Amen? Okay? Kaya, So, ang title ko nitong this morning is about, okay, please, yun na. Ito si Naomi para kumbaga namumulot siya. So dahil, okay lang. Namumulot siya ng mga tira-tira sa harvest. Para alam niyo kung anong itsura niya sa binasa natin. Kasi Moabite siya at saka widow siya. I-explain ko mamaya sa inyo. Iyan. So ang title ko ngayon ay From Bitter to Better. Are you bitter now?
You want to be better? Yes. Right? Bitter na bitter ka na. Para ka kung ampalaya. Bitter na bitter sa buhay. You want to be more better? Please listen carefully. Because I will show to you a testimony. Right? Okay? So, again, yung sinasabi nga na, pag ikaw anak ng Panginoon, anak ka ng Diyos, may plano ng Diyos sa buhay mo. Kaya lang, marami sa mga Kristiyano, bulag. Yeah. Tungkol sa plano ng Panginoon. Yan lang. Bakit ko sinuportan si Arta? Even though you have a problem. Ang Diyos ang nangusap. Amen. Alam na yan. Nung nangusap ang Panginoon, ito pala ang plano ng Diyos sa kanya. Kaya sinuportan ko ng todo si Sister Arta. Yan lang. Okay? And sinasabi nga doon, we can learn also dito sa sa istorya ni Ruth, hindi na banggit niya na ang Diyos ay nagpadalang propeta, ang Diyos may sinabi ng ganito, hindi. Pero sa buhay ni Ruth, nakikita natin kung paano yung favor ng Panginoon. Amen? Kaya nga ako sinasabi sa inyo ngayon, the Ruth story teaches us that there is no accident with God. May nangyayari mga problema sa buhay po natin, sa buhay ko, sa buhay nyo. Okay? May plan, meron hong God allow it. Kayo ba'y anak ng Diyos? Yes. Sigurado kayo? Yes. You know? Yes. I will sure, because if you believe Jesus as your Lord and personal Savior, and you walk with God, you can feel it that you are a child of God. Yes. You know that? Pero kung ikaw naniniwala lang, kahit ang demonyo naniniwala sa kay Kristo. Yes. And mahirap, ito po, I just want to open up to you. Because you want your life to be better. Do you know that even in the bitter life, there's a better? That you will realize yung kabutihan ng Panginoon. Okay? Kaya nga sa story teaches us that there is no accident with God. I don't know what you are experiencing right now, pero namnamin mo, isipin mo, why did allow it in your life? Kailan? Because if you are a child of God, I think sa mga father dito, sa mga father dito, sa mga tatay dito, kung nakikita mo anak mo yung lumalakad ng di maganda, ang gagawin pa? You tolerate, hindi, di ba? Kasi alam mo makakahiyatan eh. Tama po ba? Kaya ang mga tatay, they are disciplined, they are guiding their children. Okay? Remember that God is always in control. Pag sinasabing grace ng Panginoon, isusustain niya po tayo. Okay? Yeah? So, ito po, kaya nga pag sinasabi po natin na yung bilang anak ng Panginoon, there's no accident. Sabi ko nga noon, dapat nga nasa Taiwan ako nagtatrabaho eh. After I work in Uniden, may opening sa Taiwan, pero hindi nalaw ng Panginoon. Nalaw ng Lord na, hindi ko naman, nasa yung batang na yun. Nasa yung batang na yun. Yung pala, may plano ang Panginoon. From Batang, doon sa Batang kung saan kaya. Kanina nakalisigaw ng message kay Pastor Ison. Kilala mo Brother Wines, Brother Ison? He's already pastoring in Edmonton, Canada. Yan. Palapakon niya ang Panginoon. Si Pastor Sani, kaya ako nandito. Dito, in-invite ni Pastor Sani. Pakita yung church na pinagpapastoran na. Natutuwa talaga, sabi ko, Lord, could you imagine, because of one sin. Yes. Ay gusto ko rin nangyari rin sa inyo. Amen? Na kayo magamit din ng Panginoon. Kasi pagdating mo sa langit, sinasabi nga sa Matthew 5 verse 12, greater is your reward. Hindi mo madali, sasabihin na siya, hindi mo madali maglikod sa Panginoon. Hindi mo madali. Ando yung sakit, ando yung disappointment, discouragement. Alam mo, minsan, umiiyak na kami. Minsan, yung tama lang pa sa'yo, yun ang pinakamasakit na titira pa sa'yo. Pero hindi. We just continue. So, kaya na, yung pagka, now I see our purpose there in Batam.
why God allow us to be there. Ayan? So, sometimes, there's some accident happen in our life unexpectedly, pero at the end, makikita natin, hindi pala may plano ang Diyos. Yun yung sinabi ko si Brother Lison, imagine po ha, ano po siya, naoperahan sa, meron siyang heart problem, na stroke, naoperahan sa kidney, you know, sabi niya nga, lagi siyang tumatawag sa akin, Pastor, pag-pray niyo po, hindi ko na sabi niya, nung nakamataw siya, nung sa operation ng kanyang, ng kanyang puso, ako mataw siya. Nag-intercede ako sa kanya, sabi ko, Brad, may plano. Kanya meron na siya rin ano sa puso, tapos yung kidney niya. Tapos, sabi niya, Pastor, yung asawa ko ay want to petition me sa Canada. Sabi ko, Brad, may plano ang Diyos, bakit ka nga dadalhin doon? Hindi man, nung kinopera sa kidney, yun, 3 na kidney niya. Lagi siya nagda-dialysis, pero nakakuha ng expert. Pwede namin yung donor. Praise God that much. Kaya ngayon tumawag siya sa akin, sinabi niya, kaya nga pag bitter to better, nung tumawag sa akin, sabi niya, kaya nila ka naman yan. Yung dala-dala niya yung, yung anak, yung apo niya, kawan. Tapos ito na po yung apo ko. Yung anak niya sa Canada po, nag-petition siya, na hindi citizens na sila. Higit sa lahat, nakakatawa sa Panginoon, nagkabahay na sila doon. Wow. To God be all the glory na. Nasa sa inyo, walang imposible sa Diyos. Kahit may problema ka, magpatuloy ka. Amen. Huwag kayong tumingin sa tao. Huwag kayong tumingin sa tao. Tumingin ka sa Diyos. Siguro kung tumingin ka sa tao sa Batang, wala lang sa Batang. Alam niyo ba, masarap ang buhay sa Batang? But we look on God, we can see, we experience the power. Okay, so nagdalawa lang mong points ang aking isi-share. About from bitter to better, kung gusto nyo maging better ang buhay nyo, kailangan baguhin natin yung character natin. Yes, amen. Sabi mo sa katabi mo, baguhin mo ugali mo. Okay? Yan. Okay? Napaka-importante po nito, from bitter to better, character fascinate God's attention. You know bakit? And then, because sinasabi, we can learn from the walk, from the life of Ruth na we know that we are living by God's grace. Okay? Because if we are living God's grace, we will not lose hope despite of crisis. Amen. Alam mo, ang grasya ng Panginoon kahit nasa paghihirap ka, kahit marami kang nararamdaman, at not only that, pag lumalaki ka sa grasya at nararamdaman mo, nagiging sensitive ka. Even me, even to the point of really to give up, I said, yun ang ginawa ko. I look back the goodness of God. Yun ang nagpaano sa akin. Not only that, kasi nasabi nga na we need to develop a character that willing to submit. Everyone say submit. Submit. And willing to show kindness that we can learn from the life of Ruth. Yan. Show kindness that we can learn from the life of Ruth. Ba? Pag may mga taong binibiyayaan tayo, binibless tayo, simple nasasabi ng Panginoon na ginagamit ang tao iyon. Yes. Right? Amen. And higit sa lahat, hindi yung... Kasi may mga tao na, I don't want to say about it, but na dapat i-appreciate mo yung ginagawang kabutihan sa iyo. Okay? Now, dito po sa kay Naomi, sa verse 1 and 2, makita po natin, ano ba yung nag-i-story? Ano ba yung story ng Naomi tsaka ni Ruth? Si Naomi po, isin nandiyan yung map? Okay. Alam niyo po, para bigyan ko kayo ng background, si Naomi, may asawa po siya, kasi Elimelech. Okay, umalis sila ng Bethlehem. Ang ibig sabihin ng Bethlehem is house of bread. Yes. Okay, house of bread. Umalis sila ng Bethlehem at napunta nila sa Moab. Okay, meron siyang 2 anak,
Naomi at si Elimelech, nung nagpunta sila ng Moab, yung dalawa niyang anak na lalaki, nagkasawa din. Yung isa si Ruth. Okay? But, ano ho nangyari? Nung nasa Moabite sila, namatay yung asawa ni Naomi, si Elimelech. Namatay din yung dalawa niyang anak na may asawang Moabites. Take notice, napakabita o ng ubang ng buhay. Right? Yes. Yan. Doon na-realize ni Naomi, okay, nung sabi niya na ayaw ka lang, babalik na ako sa Bethlehem. Pero yung dalawang anak niya namatay doon sa Moab. Yung yung asawa ni Naomi rin namatay. Si Elimelech. You know, anong reflection sa akin? You know, mga kapatid, listen to this. Pag ikaw nakakilala sa Panginoon, humiwalay ka sa Diyos. Okay? Humiwalay, lumayo ka sa Panginoon. Ang Diyos ay gagawa ng paraan para maintindihan mo. Okay? So you can remember, you know, about that despite of that situation, may plano pa rin ang Diyos. Amen? May plano pa rin ang Diyos. Kaya nga nung namatay yung si Elimelech, asawa ni Naomi, at yung dalawang anak niya na lalaki, nakapag-asawa na sa Moabite doon. Ngayon, sabi ni Naomi, babalik na ako. And sabi niya sa dalawa niyang hipag ba yun? Daughter-in-law. Hipag ba yun? Manugang, okay. Kaya sabi niya, babalik na ako doon. Sabi ni Naomi, pag malaki na asawa ninyo, wala lang may bibigla naman sa inyo. Pero si Ruth, sabi ni Ruth, hindi, sasama ako sa iyo. Makita na, no, I'm sharing to you about yung ugali ng isang tao. Napaka-importante na meron tayong ugali na nakikita ng tao. Hindi ko madaling magpakabait. Yan, o magpakabuti. Pero sa awat biyaya ng Panginoon, magagawa po natin. Okay? So, ano nangyari? Ano nangyari? Nung sabi na yung ibabalik na siya, sabi niya, pero si Ruth, talagang siya, hindi, sasama ako sa iyo. Okay? Ano yung character ni Ruth? Okay, ano nga yung verse? Ito, sabi nga ito yung personality. Nakita ng Diyos ang personality o ugali ni Ruth. Sabi niya rito, no? Ruth replied, don't urge me to leave you or turn back from you. Where I go, I will go. Where you stay, I will stay. Take notice, your people will be my people, your God will be my God. Where you die, I will die. There I will be buried. May the Lord deal with me so severely, and if the dead separate us, Ruth determined, go with her and stop her urging. Now take notice, mga kapatid. Ano ugali nakikita natin dito kay Ruth? Yung submissive niya at pagmamahal niya sa mother nito. Diba? Di nyo ba alam? Ewan ko ha? Siguro, I think you can relate with me. Madalas ang manugang at ang biyanan hindi magkasundo. Yeah. Tama po ba? Ganun? Right? Hindi mo. Alam mo, nung nag-asawa nung magkasawa kami ni Sister Ata, ayun nung nag-court kami ni Sister Ata, unang tanong niya sa akin, buhay pa ba si nanay? Sabi ko, bakit na tinatanong? Patay na. Ay, salamat. Sabi niya, bakit? Kasi prayer ko yan. Kapag nagapag-asawa ko, wala akong biyanan, sabi niya. Kasi sa culture nila, yung biyanan pala nakikialam sa buhay nung ano. Tinitignan, pinakakain mo ba anak ko? Ano pinakakain mo? Ganyan. Yan, no? Kaya minsan yung nagiging dahilan, kaya nagsaseparate. Tama po ba? Pero here, yan nakikita po natin. Kaya yung ugali ni Ruth, yung character fascinate God sa attention. Yung ugali ni Ruth, nakita niya kay Naomi, naging submissive siya. Amen? Amen? And hindi lang po yan, Nung, when I married with Sister Arta, pinakita ko sa probinsya nila. Kasi sa kanila, ang lalaki parang hari. Walang ginagawa.
pinagsisilbihan. Yan, ng mga bata. Yan. Pero doon, nung nandito sa tumutulong sa kusina, nagluluto. Kasi ano naman tayong Pilipino, sanay tayo sa trabaho, tama po ba? Amen. Right? Kaya nga, minsan, nung dumaan, may dinalaw kami nga ni Sister Rata na sila, brother and Sister Alma. Si brother, galing ng trabaho. At si Sister Alma, katatapos nang maglaba, tapos dumalaw kami sa kanya, lagi nga, pinag-pray na si Mati. Kami, nagulat si Sister Rata. Pagdating si brother Ken, kinuha yung mga labahan, pinlansya niya. Sabi niya, wow, ito ba, sabi niya nga, ako pag-aasawain ko yung mga pamangkin ko ng Pilipino, kami. Sa ito na, Pilipino ko yung masipag. Yes. Amen. Ito mo yun. Pilipino, really diligent. Kaya nga sa ibang bansa, pag sinino, dahil attention nila sa Pilipino Tsaka ang mga Pilipino may diskarte. Hindi I'm a Filipino but already half Indonesian. Okay? Pero dun, kaya nga, what I mean is that, na even yung my mother-in-law, sabi niya, sa lahat ng manuga ko, ito ang the best. Sabi ko sa husband, mine, kung wala si Kristo sa buhay ko, hindi ko magagawa yun. Amen. Amen? Amen. Yan, hindi naman lahat ng Pilipino, ganun eh. Pero yung mga nakakilala sa Panginoon. Okay, so ito nakita natin kay Ruth, na she submitted to her mother-in-law at higit sa lahat, na makikita natin yung kanyang pagiging what? Pagiging respect and pagiging humble. Do you know that humbleness has attract God's attention? Okay, and sabi nga rito, hindi na sa 1 Peter chapter 5 verse 5, sabi nga rito, likewise, you who are younger, be subjected to the elders, clothe yourself, all of you, with humility toward one another. God opposes the proud, but gives grace to the humble. Sabihin mo sa katabi mo, maging humble ka. Humble ho, hindi humble ka. Yan. Okay? Maging humble kasi sabi nga ito, God opposes the proud. Minsan naiiling, wala may mataman mapagyabang ba, iyayabang nila yung ginawa nila, yung nila, ganyan. Sabi nga sana pa narinig ko, hallelujah, the Lord bless you. Not only that, sana sabi nga ito, why Ruth attract with Naomi? Okay? Why God, nakita niya sa ugali rin ni Naomi. Kaya nag-reflect kay Ruth, yung ugali ni Naomi na pagiging humble. Okay? Alam niyo po, ano isang naging sekreto ko bakit ko namiminis sa mga Afghanistan? Could you imagine, ako nagluluto sa kanila. Pero ang purpose ako is makakilala sila. That knows my heart. Yes. That knows my heart. Alam nila kung sino ako. Right? Kaya minsan, sa pag-minister ko sa kanila, I want testimony. Can you show it to us? Okay. Ito yung nakita kong mga anak nila. Okay, ito yung mga anak nila, binabagento namin. Kaya ito yung mga nakatalong kung ba yan. Oh, okay. Okay, there's sometimes, I tell you this, basta alam ng Diyos ang puso mo, ginagawa mo yan, okay? Maganda ka sa Panginoon, basta gawin mo lang. Right? Yun ang nangyari. Ito is a powerful testimony. This is not a fiction, this is not an invented story, this is a real story. Okay? So, no, you go back. You go back sa okay. Ito po yung nakikita niyo sa ang pangalan ito si Hoda, si Mahaya, si Bahar, hindi nyo naman kayo, sabi ko hindi nyo makilala. Okay, etong si Hoda, yan, nung yung siyempre pagpapawisan, kahit anong amoy nila, tanggapin, magka talagang hindi ka, mga Pilipino, konting amoy, reklamo, di ba? Hindi, ay kasi, kahit amoy sibuyas yan, o bawang, kahit amoy suka kami yan, pero ang purpose mo, di ba? So, one time, pawis sila, kami, naglalaro kami. Could you imagine, ang edad nila ay mga 16, 15, 23,
25 pinapatanda. Ito si Abad. Yung iba yung magkakapatid ka. Yun yung mga tatay-tatay ng mati ng English class. Okay? So, to cut the story short, itong si Hoda, ito. Pumunta sa toilet. Eh, syempre, for some place, Felix niya. Alam niyo, dito sa ano nila, kung bakit kasi meron sa nilalagay na, ito yung pin. Nakuha niya. Gusto niyo makita? Sige. Tingnan mo itong pin. Hawakan mo, sige. Huwag mo lunukin, ha? Ito, sige. Gusto ko lang hunin niyo. Yan. Yung pin, para yan. Okay. Nung nasa toilet siya, inaayos niya. Ngayon, pagkaayos niya, syempre, walang lamesa doon, nasa salamin lang. Inagat niya. Nung inaayos niya, accidentally, nalulok. Kaya gusto ko, sino ba nasa inyo natiling ng isda? Natiling na kayo ng isda? Okay, akin na yung tanong, mamaya malulok nyo pa. Okay? Malulok nyo pa, huwag yun. Eto kasi, nung nag-aayos siya, pinagat niya, ha? Kasi may mababay ko rin sa mga di ba? Dahil, pagkagano niya, hindi niya alam na yung pin pala nasa bibig niya. Pagbuka na, So nakita niya, tumusok na sa lalamunan niya, hindi siya makahinga. Tapos nakagaw, naglalaro kami. Naglalaro kami. Mr. Rabin, oh, what happened? My sister! What happened to your sister? Look at her! Itim na yung mukha, hindi na siya makahinga. Sinusuka na niya. Hindi niya nakatusok na eh. So, sabi ko sa kanya, wala dito isa. Nagpeta to si Kufa. Sabi ko, Kufa, please send her. Send her to the hospital. I will arrange. Sabi ko, i-arrange ko muna itong mga, kasi mga raket-raket, nagliparan na. Panik kami lahat eh. You know? Sabi ko, sige, i-arrange ko muna. I-arrange ko muna ito. Tapos, sabi ko, si Kufa, saka si Umi, susunod sa hospital, iyan yung kagad. Habang nandoon sila sa hospital, alam ginawa, sabi ko, tinawag ko to si Bahar, tsaka si Mahaya, at tsaka wala rito. Ito, si Harap. Aligo, liga. Pag-pray tayo. Mga Muslim yan, ya? Nakikinig po kayo? Listen to this, if you want a miracle from God. Right? Sabi sa akin, dinadala sa hospital, nanginitin na mukha siya. Sabi ko, let's pray. Nung nagpe-pray kami, umiyak na to kasi best friend na to eh. Ito, best friend niya yun eh, best friend na siya. Nung sabi ko, Lord Jesus, you're the God, our Savior, God, show your power and save me. Naglabutan ako. Ano nangyari? Pagdating sa hospital, siyempre pagdating sa hospital naman, okay, nasa medyo kinukuha yung dito. Maya-maya, diba nung inalis siya doon, hindi siya makahinga. Pagdating ng dito, nakahinga na siya. Habang ipit, nakahinga siya. Tapos, nung siya, sabi ko kay Sikufa, susunod ako. Sabi nung pagsunod na ako, tumawag kay Sikufa, kumusta na siya? Sabi ni Sikufa, okay na siya. Okay? Nakakahinga na. So, nasa na yung pin? Ewan ko. So, kung nasa na yung pin? Ewan ko, sabi niya. Pero nakakaluwag na siya, nakahinga. Pumunta na ako dyan, sabi niya, wag na. Huwag ka na pumunta. Kasi 2 hours yung inirenta namin eh. Sabi niya, ituloy niyo na yung game ninyo. Hindi okay na siya. Nasa na siya, yung tatay ko papunta na. Mamaya kita yung tatay ko para sunduin siya. So, bumalik si Chikufa at si Omi. Sinabi nila na nakakahinga na siya. So, okay na. Nung pagkatapos ng game namin, minessage ko si Hoda. Sabi ko, Hoda,
What happened up to you? How are you now? Sabi niya, Mr. Edwin, I'm okay already. What do you mean okay? I can breathe now like nothing happened. So, where's the pain? Inside of me. Sabi ko, nasa yung pain? Nasa loob? Nasa, di ba nakatusok sa, it's already sabi niya. Sabi niya, yeah, I don't know, but I don't know. So sabi niya na, yung father niya, of course, para maging secure, di naman tayo magiging, tinatawag natin maging extreme. Tama po ba? You know? Yung father niya, pumunta kasi ang refugee ko, wala silang rights. You know? Umaano lang sila doon sa, doon sa UNHCR. Hindi ko pwede yung gastos ng hospital. Depende. Normally, pwede silang sagutin ng international community ng yung paggamutan kung nangyari aksidente sa loob ng camp, sa labas. Magkano ang kung ooperahan. Diba? So, listen to this. Okay? Nagpunta lang ibang hospital, wala doon silang instrument para makuha yun, tsaka yung pinagdalan. Meron lang doon sa Awal Bros, and napakamahal. So, sa Awal Bros, itong tatay lumapit dun sa UNHCR. At sa UNHCR, sinabing, then yung istorya, okay. Sabi, nagulat yung tatay, sabi, sasagutin daw yung sa tayo. So, ang ginawa ng doktor, in-x-ray siya ulit, nasa yung pin. Wala eh. Palakpan mo natin, Panginoon. Palakpan natin ang pin. Nawala, imagine yung gano'ng kalaki. Nawala. Pero tayo mag-extreme. Nung in-x-ray, nakita, wala na sa lalamunan, nasa tiyan na. At kung nasa tiyan na, kaya nakahinga, wala na. Pumupunta na sa baba. Kaya nung nasa tiyan na, nagulat ang doktor, hindi nakatusok. Nagpo-floating lang doon. Kaya ang ginawa ng doktor, in-endoscopy niya, ang kinuha yung pin at pinilabas. So, God, yun, doktor. Kaya, ano nangyari? Next, ito. Ito na sila nag-testimony sa kanila. Sa church. Ito yung church natin. Ito si Richard. Ay yung Evan. Ano sabi nila? Pastor, we want a church like Thessalonica. Nasa Canada na po sila ngayon. Wow. Nung nangyari yun, after a few weeks, nadala sila sa Canada buong pamilya. Palakpakan mo natin ang gagamitin po kayo ng Panginoon. Amen. Gagamitin po kayo ng Panginoon. Basta ang inyong puso, okay, maging yung sinasabi nga itong yung karakter po natin ay dapat natin, hindi natin magagawa po yan eh. Ayaw nito. Okay. Okay. Kaya sinasabi nga po ito yung humbleness. So, ito pa, yung tatay niya ay religious leader. Siya nagsasalita sa mosque. Walang imposible sa Diyos. Amen. Walang imposible sa Diyos. Kaya nga sinasabi sa inyo, huwag kayong lumakat sa nararamdaman mo. Lumakat ka sa pananampalataya sa salita. Amen. Ang tatay niyo pa na gano'n sa akin. Sa church yan, hindi imposible sa mosque yan. And ganito po yan. Nung sinabi nila, Pastor, Mr. Edwin, paalis na po kami, salamat ng marami. Ginawa namin sila ng parang despedida party. At doon sila nag-testing sa kabutihan. Ang Diyos ay buhay. Amen. Ang Diyos ay buhay. Yes. Huwag kayong lumakit sa inyong nararamdaman, lumakit kayo sa salita niya. Kaya nga, yan isa sa mga powerful testimony na I-experience in a ministry. Kaya pag may mini-minister tayo, at tigas mo ng ulo nito, ako na, Lord, ang mga gagawin ito? Yaman Diyos! Basta gawin mo lang gawaan yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Yan? Kaya, napaka-importante po nito.
Okay? So, so we can learn from the, kaya nga sinasabi ko rito na yung mga, bakit itong mga akda na ito ay umaso, nakita nila. Tinuturo ko yung mga ano naman, let display the character of Christ, maging humble, sa kanila. Okay? So, kaya ito, we can learn from the character of Ruth. Ano ba yung character ni Ruth? Hindi na siya kanyang pinutusan pa, ginagawa niya na ng pusa kay Semen. Kaya mga kabataan, sa bahay niyo, huwag na kayo magpautos. Gawin niyo na ang dapat niyong gawin. Right? Yeah? Napaka-important. It's very important. Isa magandang ano yan na tawag nito na ang ugali, ihubugin natin sa loob ng bahay. Amen? Yan? Na pwede na tayo, kumbaga, we can learn from Ruth na hindi na siya inutusan ni Naomi. Gumagawa siya ako sa bakit? Kasi hindi yung pag-ibig niya sa Panginoon. Yan? Pag-ibig sa Panginoon. Okay? Yan? People of God. Then not only that, ano pa we can learn sa character ni Ruth? She risked her life para magtrabaho sa field. Sa palayan o whatever it is. Ano siya, hindi siya Hudyo. Hindi niya inisip about yung danger niya. Pero ang inisip niya ay paano matulungan si Naomi. Yeah? Paano niya mapakain si Naomi? Because wala silang pera. Wala silang asawa. Wala kahit ano, wala silang ano. Pero kay Naomi, ang iniisip niya, paano niya maalok kanya ang mother-in-law. So, it's ang magandang kaugalian. Ayun po ba? Okay? So, again, ano pa yung what we can learn about the character of Naomi? Last verse. Sabi nga, sa Philippians chapter 2, verse 3 to 8, sabi nga rito, don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourselves. Don't look out for your own interest, but take an interest of others too. You must have same attitude that Christ Jesus had. Though he was God, he did not think equality with God as something to cling to. Instead, he gave up his divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. When he appeared in human form, he humbled himself in obedience to God and died as a criminal death on a cross. Kung hindi nagpakumbaba ang Panginoon, wala ho tayong lahat. Amen. Okay, say amen. Amen. Kung hindi nagpakumbaba ang Panginoon, hindi siya nagkatawang tao, lahat tayo punta sa impyerno. Nakukuha na a character that fascinates God's attention when a person is a humble person. Amen. Kaya sinasabi nga yung taong nagmamayabang, sabi ko, kung may mga narinig ako na nagyayabang ng gusto, sabi ko, well, Lord, I just pray na buksan mo kanyang pag-iisip na wala tayong dapat ipagyabang sa mundo. Amen. Ang ipagyabang natin ay ang Panginoon. Amen. Ang gumawa at nagligtas sa atin. Kaya ang sinasabi dito ni Apostle Paul, dapat ang maging karakter natin katulad ni Kristo. Yes. He died on the cross for you and for me, so that in His death on the cross, our sin been paid, our been washed away, our sin been washed away. And not only that, we will have eternal life with Christ Jesus. Amen. Amen. Napaka-importante po. Dapat makikita. Kaya nga ho, isa-challenge ko kayo, tayo ang living Bible. Amen. Amen. Bakit itong mga refugees ay sumaano? Kasi hindi madali. Tama po ba? Hindi madali. Yan na nakikita ng tao, hindi madali. Pero hindi naman tayo perfect. I'm not perfect. My family is here. They know me. I'm not perfect. Right? But by the help of the Lord, I show to them that God loves them. Yeah? That God has a purpose in their life. Yeah? Kaya nga sinasabi nga rin ko dito na character fascinates God attention. Yeah? Okay, next, last but not the least. Ay sabi mo ng Panginoon, now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, and also you should wash one another feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. You know this,
Even our Lord Jesus Christ, hinugasan niya yung paa ng mga disipulo. Bakit? Kasi yung pag-wash ng feet, okay, eh yun yung pinakamababang posisyon. At wala kumikino sa disciple. Ang ginawa naman siya, tumayo at hinugasan niya. Amen. Bakit? Yung mga pride eh. Kaya sinabi ng Panginoon, ako na yung tinatawag mong guro, I wash your feet, what I did, then do it to others. You know, mga kapatid, sometimes hindi ko madali. Pero gawin mo yan. Gusto, dahil sa kadahilanan, you want to glorify God of what you have. Amen? Okay, praise God. So, and last about us. Okay, how's your life? Is already better? Amen. Amen. Amen? Bitter to better. Next is about the good testimony shows opportunity. Good testimony shows opportunity. Bakit? Okay. Ang sabi rito sa verse 11, Boaz replied, I have been told all about what you have done for your mother-in-law since the death of your husband. How you left your father and mother and your homeland and came to live with a people you did not know before. Now take notice. Bakit na-attract si Boaz kay Ruth? Hindi sa ganda niya. Yeah. Hindi sa tangkad niya. Na-attract si Boaz kay Ruth dahil sa kanya, people are testifying about her. Yes. Nakuha po natin? Yes. It's the people who are testifying about Ruth. Ano nakita ng mga tao kay Ruth? Napakatyaga niya mula umaga hanggang hapon. Nagpupunit-punit siya natatapon. Tapos pag naiinitan siya, magpapahinga. Kasi nakita ninyo na masipag si Ruth. Sino yung mga taong tamad dito? You know, Proverbs chapter 10 verse 4, sinasabi rin na, wait, no. Sinasabi yung Proverbs chapter 10 verse 4, sinasabi nyo na, ang taong tamad, kahirapan naghihintay sa kanila. Yes. Ang taong tamad, kahirapan ang naghihintay sa kanila. Pero ang taong masipag ay pinagpapalad ng Panginoon. Baba natin, Lord. Kaya talaga mo, it's very important. No, ano naging captured ni Boaz kay Ruth, okay? Una doon, nag-sacrifice siya para sa mother-in-law niya. Pangalawa, okay? Yung Ruth lived, you know, in a land that she doesn't know. She risked her life for Naomi, okay? So, ngayon, may sasabing testimony, hindi yung ba ang testimony po natin, madadala po natin kahit sa kabilang buhay? Yes. Okay? Dito, pakita ko sa inyo sa Revelation chapter 6, verse 9. And notice, when he opened the fifth seal, I saw under the altar the souls who have been slain because of the word of God and the testimony they had maintained. You know? Nakikita po natin dito, you know, yung mga taong nasa langit, nandun na, nasa Panginoon, sa under altar, anong hinahawakan nila? Namitin nila yung testimony, a good testimony. Tama po ba? Okay? Kasi ang testimony is a powerful. Kaya, nakuha niyo yung testimony ko sa binigay sa inyo? Yes. Na ang Diyos ay gumagawa ng himala. Okay. Yeah, thank you so much. So much, such anointing here. I have a powerful testimony. Ito ho. Ito lang masasabi sa inyo na that time, you know, God working to save people. God used someone to save you. You know, gumamit ang Panginoon. Kaya nasabi ni Pastor Duwe kanina, ginamit ako. Sa Diyos ang papuri, ako instrumento lamang. Okay? Now, gusto ko isang testimony. This is my last testimony sa inyo. Ano ang power ng testimony? Okay? During that time, yung kami ni Pastor Sami na binabagong study kami nag-Kaibigan. Ayaw kung kilala ni Brother Wayne si Ronald de la Cruz. Yes po. Tsaka si Tintin. Yeah. Diba? Talagang sagrado kandado, ismentadong Catholic sila. Diba? Okay? So, pero inanong sa kanila na the Lord has a plan Amen. sa kanila. So,
I shared to them about the love of Christ. You know what happened? Natutuwa naman ako dahil kasi pagdating natin, pinag-pray namin. Kaya nga, kung yung Bible study, when you pray together, what call it? Over to God all your problems. Kaya nga, sabi nga sa 1 John chapter 4, verse 12, when we gather together, God's presence is in our midst. Sinabi ni Christ, when 2 or 3 gather in His name, He is in our midst. Kaya nga, mapapansin ko sa aming Bible study, yung pang-bill na bina-Bible study ko, lahat sila promoted. Kasi face-to-face. Yung iba, puro Zoom. Kung pwede kayong magka-face-to-face, I encourage you talagang tsagaan. Alam? Pero, kasi ang testimony ko talaga, it will be, you will bring it to other, into eternity. Ngayon, ano yung testimony ko? Yung kay Tintin, tsaka kay balik ako doon. After ng Bible study, it was Tuesday night. Si Tite, alam niyo, mahilig ako sa pansit bihon noon eh. Hindi pa ako nag-local diet. Mahilig ako sa pansit. Gusto ko yung pansit ni Sister Marks. Yan, nagluluto sa pansit. Makain na sa pansit bihon. Okay. So, naghanda naman sila sa akin, ganyan. Tapos ng Bible study, umuwi na ako. Ngayon, pag uwi ko, yung sa Jodo, may turnaround din eh. May papapunta sa church. Nakarinig ko ng salita. Hindi to feelings, hindi to boses. I heard a voice. Harbor Bay. Ako lang mag-isa sa man. Ang Harbor Bay, isa para siyang isang cafe restaurant. Pero may ino-offer ng mga drinks, beer, something ganyan. Yan. So, paliko na po ako pupunta. Sabi ko, bakit ba? Inisip ko kasi kakain na naman. And Lord, sabi ko, busog na ako, kakakain ko na ng pansit ni Sister Tintin. Eh, sabi, wala na. Sumunod na lang ako. Pagdating ko sa Harbor Bay, yung di ba yung mga sinasabing cafe-cafe, tapos may mga table. May mga table. Nung nandun ako, lumapit na ako sa table, ito na, may lumapit sa isang babae. In short, napaka-exit. Meron yung mag-jack-jack pa. Tapos, may necklace, yan. Nakamit na. Yung pala, nung umupo kasi ako sa table, tinitingnan ko yung sa table. I just really, this is true story. Nung umupo ako sa table, lumapit yung babae, napakabata, morena. Ang buhok niya hanggang dito sa likod. Sabi niya, Tagalogin ko na kasi bahasa. Sabi niya sa akin, ano gusto nyo i-order? Sabi ko, baka may mga si Sister Ana pahari na malapit na sa church eh. Baka minsan makain doon, makita ko si Pastor naka-table. Sabi ko, Lord, I'm so uncomfortable, di ba? So nung umupo yung babae, sabi niya, what you want to order? Sabi ko, tea. Sabi ko, hot tea. Sabi ko, tapos, pansit bihon ulit. Yung gore, sabi ko. Tapos, nung namin, yung nag-uusap na kami, yung sabi ko sa kanya, ilang taon ka na ba rito? Ilang taon ka na rito na sa trabaho ito? Sabi niya, ano lang ako, bago. Tapos, bago nga naman pasukan to. Kasi po, alam niyo ang nangyari? Sa bibig ko mismo, lumabas, huwag kang magpakamatay. In my mouth, sa bahasa, jaman gulo diri. Alam niyo, nanglisik yung kanyang mata. Lumaki yung mata niya. Parang na-freeze siya. Sabi niya, sino ka? Sabi niya, sino ka? Sabi niya, anghel ka ba? Bakit alam mo na magpapakamatay ako? Umiyak. Umiyak nila, bakit? Kinuwento niya ang buhay niya. Buntis pala siya. 2 months. Nabuntis siya ng isang Australian. Tapos, yung sa Aceh, yung 2004,
Lahat ng pamilya niya namatay, siya lang natira. Yung tsunami. Siya lang nag-iisa lang natira. Tapos, dinala siya ng uncle niya sa Bataan para magtrabaho. Ang trabaho na inaw sa kanya factory sa Mukakuni. Pero ilan pala siyang prostitute. Kapag magsisearch, table-table. Ayan. So, ngayon, buntis siya, gusto niyang ipalaglag. Kasi yung Australian na nakabuntis sa kanya, tumakbo na, nakapangakuan daw siya. Anyway, wala ko kami anak ni Sister Rata. Sabihin mo lang sa inyo. Marami kami spiritual children. So, doon na. Nung pagsabing umiiyak siya, tapos ito na nung nag-aan na kami, sinishare ko na ng kaso. And now I know why the Lord bring me there. Yeah. Could you imagine? You remember, right? Jesus leave the 99 and look for the one sheep. Yes. So, habang nag-uusap kami, sinabi ko na gano'n sa kanya. Sinabi ko na sa kanya na, now I know God has a purpose in your life. Bakit ako pinadala ng Panginoon dito? Sabi ko sa kanya, huwag mo nang, then she's a Muslim. Anyway, she's a Muslim. Then sabi ko sa kanya na, God has a purpose in your life. Buhayin mo anak mo, kung kinakasan ka, sabi ko, ibigay mo na sa akin anak mo, palakihin mo, pagkalin mo, tapos binigay ko number ko sa kanya, ako na lang, ayun, maging American pa na po, diba? Diba? Tapos sabi sa kanya, sige, ako na lang mag-aalaga ng anak mo, walang anin. Pagka na, ituloy mo na lang yan, sabi mo, maybe ako, tell me what are the things that you need to supply mga, I say, 2 months eh. Tapos that time sinabi sa kanya, Jesus died on the cross, to save you, to forgive you from all your sin, to wash away all your sins, and He loves you. This is the purpose of God, why I'm here. So, binigay niya naman ko. So, tinatanong siya, may message ko siya, sabi niya, Edwin, maraming salamat po. Okay naman po yung baby. O sige, sabi ko, alagaan ako. So, pagka yung kailangan mo, sabihin niya sa akin. After a few weeks, wala na kami communication. You know? Tapos, then after 2 months, then after 4 months, and after 4 months, nanap siya wala. Then sabi ko, Esteta, ikaw wala tayong makapunta sa bakit, mamili tayo. Muli kami sa Disimol. Nung sa Disimol, nanimili ako, meron namin na babae. Ang laki ng tiyan. Diba? Tumakit na babae, lumaki ang laki ng tiyan. Tapos, sinabi niya sa akin, makikilala mo ba ako? Sino ka? Lumabis sa kata, sino yan? Sabi mo, sino yan? Sabi niya yan, bubo, dalang mara, huwag kang magaling mo. Salamat sa asawa mo, dahil siya ginamit ng Panginoon para ituloy mo ang anak mo dito. Kala si Sarata, nakuntis ako. Wala kami anak eh. Kaya nagalit si Sarata. Sino yan? Yan si pangalan pala Juliana. Tapos may tinawag siya. Tinawag niya isang Australia. Tinawag niya Australia. I told you, darling, this is the man who saved me and helped me to continue this baby. Because of him, God used him to save my life and to make you. Yung Australia na bago niyang kilala, hindi ko siya binalikan. Pinanagutan yung anak niya at ngayon sabi niya sa akin, sabi ni Juliana, ngayon nga, may dokumento na po kami pupunta na ng Australia, pakakasalan niya. To God be all the glory. This is a real story po. This is a real story. Ito yung the best testimony that I really experienced with God. God in that place, from bitter to better. Yes. Kala niyo wala na siyang pag-asa. Pero
ang tanong doon kung kayo ba ay gusto nyong magamit ng Panginoon para sa ibang tao. Kaya nga yung testimony niya, alam ko si Sarah na, kaya ito yung the best testimony that I ever experienced in my ministry. Kaya nga yung testimony. Then next, sabi nga po, nakikita niyo yung testimony ko ng Samaritan, yung Samaritan woman, when si Jesus met the Samaritan woman, Yes. right? Bakit siya pumupunta ng well, ng tanghali? Right? Kasi marami siyang asawa. Pero sinasabi niya, wala siyang asawa. Yung sinabi ng Panginoon na ni Jesus Christ, wala kang asawa, pero yung kinakasama mo, hindi mo na siya sa damero yung asawa. Right? So, ano nangyari? Ano nangyari? So, when this Samaritan met Jesus and talked about and heard from Jesus, about Him, He is the Messiah, anong ginawa ng Samaritan? Iniwan niya at napunta doon sa kanyang town. Nung pinagtatas, the question is it the town know her? Of course. Bakit pinakikinggan siya ngayon ng buong town? Dahil kasi sa kanyang testimony. Right? You know what is my reflection on this? Pag nakakilala ka sa Panginoon, tinetestify mo, ano mang burak, putik na yung nakaraan, pag nasa Panginoon ka, tatakpan niya yun at mag-glorify ang Diyos sa buhay mo. Amen. Hindi na nakita ng mga tao yung kanyang buhay na pinagdaanan. Nakita ng mga tao kung paano niya sinishare, tinetestify si Jesus na natin niya. Right? Can we give glory to God on that? Kaya nga mga kapatid, ang buhay mo, pag nasa Panginoon ka, ano man ang background mo, hirap ay yung mga masama mong buhay, pero pag nasa Panginoon ka, itatakpan na ng Lord. Kasi our sin are been forgiven, tama po ba? Our sin are been washed away. Ang nakikita nakita natin si Connie Reyes, yung mga dating mga artista na, right, nakikita natin na sa kanila ang buhay ng Panginoon. Hindi na natin yan, para ba yung memory na lang ng buhay nila, yung luma nilang, pero hindi na Wala nang power yun. Ang power ngayon yung buhay ng Panginoon sa buhay nila. Amen. Kaya nga, testimony shows opportunity. Amen. Hindi yung maganda, i-maintain ko natin pagkakilala natin sa Panginoon. Right? Kaya doon sa Samaritan na doon, bakit siya pumupunta ng walang tanghali, nahihiya siya para kumuha ng tubig doon. Namit na si Jesus. Nung nakakilala karinig ang salita ng Panginoon, pumunta sa bahay nila. Lahat ng tao nila naniwala sa kanya dahil sa tungkol kay Christ. At pinakinggan siya. Gusto niyo ba mangyari sa buhay ngayon? Amen. I-magnify po natin ang Panginoon. Huwag na tayong bumalik sa dati nating buhay na burak, putik. Right? Hindi nabibigyan ng glory by ang Panginoon. Kung gusto niyo sin bring us into poverty. Sin always bring us to destruction. But when Christ in our life, Christ has a destiny and a purpose to give us hope and a better future. Your testimony will bring it to eternity. Ano sasabihin sa ni Christ when you have a testimony? Right? Do you remember yung parables niya? Ang sinabi niya doon sa yung they maintain the testimony. Well done, good and faithful servant. Well done, good and faithful servant. Kaya nga sa'yo, I always encourage is that just maintain our testimony. Mag-glorify ang Panginoon. Ayaw nipipito na sila. From bitter to okay, and tapos na po tayo, my conclusion. Yan, in my conclusion, God often works to those who have endured tragic situation to change the lives of many people. Ruth was a poor widow and a foreigner, yet God used her as a part of the family line of both David and Jesus. God's sovereignty controls everything in our life, even when we do not understand bitter experience.
but it changed us to be a better person like Christ. Humble person displays the character of Christ, and His grace never depart from them. Amen. Yan yung grasya ng Panginoon po natin sa araw-araw. Okay? And I have my power statement. Sabi nga rito. Can we read together? 1, 2, 3. When life feels broken, God's still working on something good. On something good. From bitter to better. Are you now better today? Yes. Hallelujah. Shall we all stand? I don't know you, I don't know your situation, I cannot do anything, but I want you, for what you hear the message this morning, believe. You know what Jesus says? Nothing impossible for those who believe. Amen. In Matthew chapter 11, in Mark chapter 11, verse 24, nothing impossible for those who believe. Amen. Can you repeat after me? Nothing impossible for those who believe. That is the word of Jesus. Yes. I don't know what your situation right now, hindi ko alam, pero sa word na sinare ko sa inyo kay Ruth, at sa mga testimony na sinare, ang Diyos po ay buhay. Amen. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Huwag kang lumakad sa iyong nararamdaman. Lumakad ka sa salita at pangako ng Diyos. Paano ka makakalakad sa salita ng Panginoon kung puro na lang hindi mo pinahalagahan ang salita niya, hindi ka nagbabasa ng salita ng Panginoon? Ikaw ba'y bagot na, hirap na. But this morning is not an accident to hear this message for you. Yeah. Hallelujah. I invite you to close all your eyes. There's power in the Word of God. May kapangyarihan na salita ng Panginoon na inyong narinig. And I will ask the Holy Spirit. I will ask the Holy Spirit. I don't know what your situation. There is power in the Word of God. The Word of God says, the Word come to His mouth will not return void. Hindi nawawala ang salita ng Panginoon na lumabas sa kanyang bibig. Pagkus ito ay magbubunga. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. I want you between you and the Lord. Take this opportunity. I don't know your situation, gaano kapait, gaano kahirap ang buhay mo. Kung iniisip na meron pang purpose ang Diyos sa buhay mo, this morning, we hear from the life of Ruth, submit yourself. Isuko mo buhay mo sa Panginoon. Isuko mo, ibuka mo bibig mo, humingi ka ng tawad sa Diyos. Sabi mo, Lord, here I am, sinusuko ko buhay sa iyo. Patawarin mo sa nagawa kasalanan. Patawarin mo sa pagsisinungaling ko, Panginoon. Patawarin mo sa mga nagawa kong pagkukulang sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Before I pray, I want you, gusto ko na kayo ay magsisi. Bukas po ninyo yung puso sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Lord, Holy Spirit, in the name of Jesus, I claim the power of your word. You're the God that I serve, who is faithful and true. You're the God that I serve, that you hear the prayer of your servant, oh God. Lord, right now, in the name of Jesus, that someone here is really broken-hearted, oh God. So broken-hearted, oh God, Lord. God, even to the point that they want to surrender their lives, oh God. Lord, thank you, God, for your word. And to the testimony, God, that they have heard this morning. Right now, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Holy Spirit, touch this person. Touch this person. Touch this person, the Holy Spirit. I claim and I stand in that authority in the power of your word that been released this morning, oh God. Hallelujah. Yes, Holy Spirit. Remove every hindrance
hindrances. And I pray, yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. If you really want to repent, repent genuinely. Repent genuinely in the presence of the Lord. Repent genuinely. We cannot hide anything to the Lord. Pagsisihan mo ng buong buo ang iyong nagawa. Patatawarin ka ng Lord. Mahal ka niya. The Lord loves you. Holy Spirit, right now, if this person genuinely opened her heart or his heart, asking for forgiveness, I pray, Lord, Holy Spirit, that that person may feel your holy presence, O God. In the name of Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Allow the Holy Spirit, while we are singing the song, through this song, let the Holy Spirit continually to minister to you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Allow the Holy Spirit, just take time, close your eyes, allow the Holy Spirit. Glorify your name, God. Glorify your name. Hallelujah. I take this opportunity because the presence of the Holy Spirit is here. I can feel it. I can feel it. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. I just want to just close your eyes between you and the Lord. We're not rushing. We are waiting for this. We are waiting for this. Hallelujah. Hallelujah. Let the angels, Lord, surround this place to guide your holy presence. Let your angel of God right now, Lord, to guide your holy presence, Lord, Holy Spirit. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Allow the Holy Spirit. We are
mong maging better ang buhay mo. Nangangako ka ba sa Panginoon na tatalikuran mo ang masama mong buhay? I no need to ask your hand to be raised up between you and the Lord. Thank you, God. Lord, Holy Spirit, I praise you and I pray, God, for peace. Sa lihon niyo po, Lord, because some of them, they open up the deep inside in their soul, Lord God. All the strugglings, all the bitterness in their life. But thank you, God, Lord, for this morning because you bring peace, joy, and love, God. Once again, Lord, all glory and honor belongs to you, that they may keep this word of the living God. Glory and honor, God, and this I pray in Jesus' name. Amen and amen. Tayo po'y makakaupo muna. Again, from bitter to better. Habang nag-share si Pastor Edwin kanina, the Lord just impressed into my heart about the difference ng attitude that we carry. Pag kayo po ba ay tumingin sa garbage, ano ang nakikita? Garbage. Parang mas maganda makingin kaysa ng basurahan. Sige nga, ano nakikita po natin pag tumingin tayo sa isang basurahan? Uod, ipis, bulate. Tama ba? Parang hindi kayo basurero. Wala siguro hindi tama. Wala kang makikita ng gandang bagay sa lugar ng isang basurahan. Our life, before we met God, before God changed us, nothing within us are good. That's why we are bitter in every ways of life. What you carry inside you attract it. Garbage in, garbage out. Pero pag punta ka sa isang hardin, sa isang garden, ano makikita mo? Bee. Butterfly. Birds. Magagandang bagay. The moment that we come to the Lord, God can change us. God transform us. And because we carry a change, a transformed life, we will also attract the right people around us. People of the Lord, it's just a reminder. Marami pong nabubuhay sa mundo with a bitter life. Tayo nabubuhay with a bitter life. But in God's presence and in God's eyes, we can have a better life. Amen. That's why, people of the Lord, your testimony, my testimony, mahalaga po yan sa mga taong halilin natin. You cannot change life. We cannot change the life of the people around us. Because God is the only one who can change the hearts. Amen. Kaya po patuloy tayo mag-imbita, kaibigan, pamilya, sa presensya po ng Panginoon Diyos. Kung gusto niyo makaranas ng miracle, walang ibang pinakamalaking miracle ang pwede mong maranasan, kundi ang milagro ng pagbabago ng buhay. Pwede kang pagyamanin ng mundo, pwede kang pagyamanin ng kaaway, pwede kang pagalingin sa sakit, kahit hindi Diyos ang iyong lalapitan. Pero remember this, isang bagay ang hindi kayang gawin ng kaaway. Yan ay magbago ng buhay. Diyos lamang ang kayang magbago ng buhay. May pamilya ka, anak ka, nahirapan na ayusin ang kanyang ugali. Hindi mo kayang baguhin yan. Wala kang kakayanan na magbago ng puso ng tao. May asawa ka na lagi kang pinapasakit ang ulo, pamilya, kaibigan na hindi ka magkasundo. Hindi mo kaya ayusin yan, di ba po? Kaya, let's be honest, people of, let's be real. Pinipilit mong baguhin ang isang tao na hindi ka binigyan ng kapangyarihan ng Diyos para baguhin siya.
Sapagkat ang may kapangyarihan lang na magbago ng buhay ng tao ay walang iba kundi ang Diyos. Amen? Ang trabaho mo, ituro lang sa Kanya ang salita ng Diyos. Ang trabaho mo, ilapit lang siya sa Panginoon. Ang trabaho mo, ipakita ang Diyos sa buhay mo. Ang trabaho mo, ipakita, iparamdam ang pagmamahal ng Diyos sa buhay mo. Yan ang dahilan kaya siya maniniwala ang Diyos na yung sinasamba ay buhay. Kaya siya maniniwala, saan ka ba nagsisimba? Gusto kong magsimba kung saan ka kung nagpupuri sa Diyos. Why? Sapagkat gusto kong maranasan ang buhay ng pagbabago. Amen? We are called to be a disciple to the nation. We are called to be a discipler to the nation. Bring life to the Lord. Bring your family to the Lord and allow God to work miraculously in their life. Amen? Wala pong imposible sa Panginoon Diyos. Huwag mong pilitin magbago ang tao, masasaktan ka na, ma-offend ka na, ma-frustrate ka na. Pero pag dinala mo sa Panginoon, hayaan mo, Lord, itong pamilya ko, matigas ang ulo yan. Lord, ang hirap pasundin yan. Ito yung anak ko, hindi sumusunod sa akin yan. Laging sumusuway yan. Panginoon, ito yung asawa ko. Hindi ako talaga sinusunod yan. Lagi ako sinasaktan. Dadalhin ko siya sa iyo. Bahala ka na, Lord. Mas madali o hindi. Mas madali ba? Dalhin mo na lang kay Lord. Si Lord magbago sa buhay niya. Mas madali. Sapagkat sa Diyos ang nais niya ay maging wangis niya ang lahat ng ganyan. Amen? So it's all a challenge for us. Bring them to God. Your children, bring them to God. Sa pamilya namin, they are not perfect. Yan, sila Kate. Sila, sila. Sabihin mo, mag-ayos ka ng kwarto. Pag-gising ng umaga, ganun pa rin. Pero ang hindi nawawala sa amin, pag tinawag ko sila magpuri sa Diyos, sama-sama kami nagdadasal, sama-sama kami nagpupuri, sapagkat ako'y nananalangin, Panginoon, ang mga anak ko, dadalhin ko sa presensya, baguhin mo, ayusin mo, Panginoon. Amen. Kaya kahit kung hindi sila perfect, pinipilit ko mag-serve ka sa Diyos. Mag-serve ka sa Diyos. Dahil habang ikaw nag-serve sa Diyos, alam ng Diyos ang puso. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Huwag niyong hayaan ang mundo mangusap sa mga anak. Huwag niyong hayaan ang barkada ang mangusap sa anak. Maniwala ka. Maniwala ka. Sasakit ang ulo mo. Doon na sapagkat pag ang Diyos hindi na nagsalita sa kanila, mundo ang magsasalita sa kanila. Yes. And when the world speak to them, remember, the world we are living is already corrupt. The world that we are living is already corrupt. Kaya sabi ko kay Ate Jassy, si Atalia, hayaan mo lumaki sa church yan. Hayaan mo lumaki, hayaan mo magdulo sa church yan. Hayaan mo lumakad-lakad lang yan. Hayaan mo siyang lumaki na ang Diyos ang narinig niya. Amen. Sapagkat sa kanyang paglaki, alam ng Diyos paano ayusin ang buhay niya. Amen? So yun po, purihin ang Panginoon from bitter to better, and I pray our life will all be better. Yes. Amen. Amen! Amen. And ako po'y naatasan lamang sa araw na ito para po sa ating offering. So hayaan niyo na for the meantime. Pero bago ako magsimula, may kwento ako. Gusto niyo ba ng kwento? Yes. Alam ko gutom na kayo. May hinanda po tayong pagkain dito. Huwag kayong mag-alala. May pagkain kaming hinanda sa inyo. Pero bago po yan, hayaan niyo muna magkwento ako. Mayroon akong isang kaibigan, isang contractor. May ginawa po siyang malaking project. At dahil kaibigan niya yung kanyang ginawa ng proyekto, ang sabi ng kaibigan, magkano ba ang gagastusin ko sa pagpapatayo ng proyekto? Ang sabi niya, dahil ito'y kanyang kaibigan at mahal na mahal niya, bahala ka na kung ano ang nasa puso niya. Malinaw?
Sabi mo sa katabi mo, bahala ka na kung anong nasa puso mo. Ayan. Ayan. Malinaw. So natapos po niya yung proyekto, maganda yung project, isang malaking project. At sabi niya, tapos na po tayo, ano kaya ang nasa puso mo? So ito, kumuha siya ng isang envelope. Ibinigay dun sa kanyang kaibigan na gumawa. At habang ito'y binubuksan niya, sabi niya sa kaibigan niya, pwede ba sa susunod yung galing na lang sa bulsa? Mahirap pala pag galing sa puso. Naintindihan niyo? Naintindihan niyo? Minsan tayo, ang gusto nating marinig, ang Diyos ang gusto niya yung cheerful giver. Amen. Pero alam niyo, minsan, ang masaya lang, yung nagbigay, pero ang Diyos hindi. Naniniwala ba kayo? Meron nga isa, sabi niya eh. Sabi nung isa, Tay, ito mga baryan ko, hindi naman nagagamit ito eh. Itapon na lang natin, hindi ko naman nagagamit. Sabi nung tatay, huwag mong itapon anak yan. Kasi pagdating sa church, gamit na gamit yan. People of God, listen to this. 2 Samuel chapter 24 verse 24. This is King David. This is King David. Ang sabi ni David, the king said to Arauna, I will surely buy it from you for a price. Kasi sabi ni Arauna, sabi ng Diyos kay David, find me a place to worship me. Hanapan mo ako ng lugar kung saan ako ay iyong pupurihin. Sabi ng Diyos kay Haring David. Nakakita si Haring David ng isang lugar. Nabibilihin niya. Pero ang sabi ng may-ari na ang pangalan ay Arauna, Haring David, huwag mo nang bilhin. Total para sa Diyos naman yan. Ibibigay ko na lang. Gusto mo, ayaw mo? Sabi ng Diyos, ibibigay ko na lang yan. Sabi ni Arauna, ibibigay ko na lang yan sa iyo. Di ba magandang offer yun? Wala nang babayaran si Haring David. Pero this is what the heart of David is. David is a man after God's own heart. At ang sabi niya, I will not offer burnt offering to the Lord my God, which cost me nothing. So David brought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. According to our current situation, our current economy, sinerch nyo to, yung binigay ni David na pinambayad nung panahon na yun is around 900,000 US dollars. 900,000, mga magkano yun? Paki-complete nga mo sa peso. 45 million or 450 million. 54 million. Imagine this. Makakatipid na sana si David ng 54 million dahil ibinibigay niya yung property sa kanya. Pero sabi ni Haring David, hindi ako magbibigay sa Diyos that will cost me nothing. People of the Lord, when we give God, we give sacrificially, we always give our best. Why? Because nothing can compare what the life of Jesus that has been given to you and for you. Jesus' life is priceless. Hindi mo kayang bayaran ang buhay na binigay ng Diyos sa iyo para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So I pray and I challenge everyone today as we give offering to our Lord, give your best. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa iyong mga mensahe. Salamat sa iyong salita. At dalangin ko, Panginoon Diyos, pagpalain mo ang bawat isa na nandito. At maging sa aming pagbibigay, Ama, alam mo kung ano po ang laman ng aming mga puso. Help us, O God, to give you the best that we can give, Panginoon. Because we believe, Panginoon Diyos, hindi ka namin kayang i-outgive. Bago pa lang kami magbigay, ikaw na ang unang nagbigay. Kaya Lord, maraming salamat dahil binigyan mo kami ng pagkakataon na kahit paano we will be able to return you back, Panginoon Diyos, ang pagpapala na kayo ang unang nagbigay sa amin. Salamat naman, Lord. Please we pray in Jesus' name. Amen.
Okay? So, ushers, where are you? And before that, can we just play the announcement? Don't be in a rush. Stay with us. Where coffee meets. Ready to get closer, grow deeper, and move forward together? Let's take part and grow together in every activity prepared for you. Be part of our one-to-one discipleship and grow deeper in faith. Together, let's take part and grow Don't be in a together. rush. Stay with us. Where coffee meets fellowship. Life is better together. Join a small group and start building bridges with a community that cares. Discipleship journey. Be rooted in word and prayer. And let's build a culture of our 5-minute prayer that starts at 8:30 a.m. We're excited to announce our corporate devotion. Let's unite in prayer and be encouraged together. Together, let's take part and grow God bless everyone. I encourage everyone na nandito, be part of the church discipleship at saka yung ating small group. It will help you a lot. Before I just close our event this morning, gusto ko lang i-share sa inyo, marami pong kabataan ngayon. Most of the mania na na-observe ko po, ang pinaka-problema is about pornography. Mayroon akong dinidisciple sa isang lugar. Leader po siya, matagal na sa church. Pero nung habang nagdi-discipleship kami, he opened up himself at sabi niya, Pastor, alam mo pinaka-problema ko, nasa church ako, I am a leader of the church. Pero pag tumama at dumating yung pornography sa buhay ko, nanginginig siya, hindi po niya maiwasan. Hindi niya kayang labanan. And praise God, nagkaroon po siya ng humility and openness to share it with me. At ginawa ko, I just prayed at sabi ko sa kanya, during this discipleship journey, I want you to declare this one, that I am fully, and that I am fully blessed. Ano yun? I am, I am fully pleasing, totally forgiven, ano pa? Completely forgiven, complete and accepted in Christ. Talagang pinapadedicate ko sa kanya, pinapadedicate ko. Every time na umatak, nanginginig kasi siya. Every time na umatak, remind yourself the goodness of Jesus in your life. After 3 weeks, alam mo sabi niya, Pastor, for the first time, na-overcome ko yung spirit of pornography. Ni minsan, hindi na raw niya nagawa. Pero nandun pa yung panginginig. Inal ko, sabi ko, this time, pray, learn how to pray in the Spirit. Every time na may nararamdaman kang attack, just pray, hallelujah, 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 praise the Lord, declare the goodness of God. Alam niyo po, natapos kami ng discipleship, wala na po yung pornography sa buhay niya. Amen. You cannot change your life by yourself alone. God will send someone to help you to change your life. Kaya po, be part of the discipleship, be encouraged, learn together in the Word of God, learn together how to pray. Yan po yung encouragement sa bawat isa. The moment that we release yung groupies po natin na small group, we will keep you informed, we will advise you. We just encourage you, be part of it. Masarap po sa presensya ng mga kapatid ng ating Panginoon Diyos. Lalo na sama-sama tayo na po. Yun lamang, maraming salamat. And mayroon ba kayong video ipapakita? Mayroon daw video ipapakita sa mga Father's Day, Father. Kasama kasi ako. To the fathers. To the fathers. Ready to All the men who care for us. together. To the grandfathers. The spiritual fathers. Let's take part and grow Father figures. together in every To the activity foster we fathers. share. The
dads, and the stepfather figures, to the mentors, to foster part of our one-to-one guardians and discipleship. guides, Grow deeper in to faith. those who love mentors, taught us, and showed us the way, Don't be to those who cared for us, Stay with us. taught us, and watched us shine, to those who experienced blessings, and to those who went through loss, Watched us. Life to is the heroic to the men best all around us. blessings. They're together. We want to say, Join us small. thank you. Start building bridges. Thank you for your courage, your kindness, and your faith in God. Thank you for shaping. Thank you for your courage, pushing us, and walking with us through life. Thank you for showing us what it looks like to love and follow Jesus. Walking with us through life. Thank you for your prayers. Thank you for showing us what it looks like to never giving up on us. Thank you for boldly stepping into this high and holy calling. For the long nights. Thank you for boldly stepping into this high and holy calling. Whether this is for the long reflection, rejoicing, or remembering, we acknowledge you. We honor you. And we thank you today. God bless everyone. Happy Father's Day.